Hoy, bilisan natin! Muna tayo! Bilisan na natin! Tayo, bilisan nyo! Ito! Mabutan tayo! Bilis! Nagkakagulo ng mga tao. Anong nangyayari? Marlene, anak! Nasaan ka? Marlene! Nasaan ba ang anak ko? Saan nagpunta si Marlene? Tumakbo na ho kayo, Mang Mauro! May sumasalakay na aswang dito sa baryo natin! Ano? Kaya kong labanan ng aswang. Pero kailangan ko munang mahanap ang anak ko. Nakita mo ba si Marlene? Nakita ko po siya kanina, Mang Mauro. May kasamang lalaki. Pero bigla na lang din silang nawala. Anong itsura ng lalaki? Matangkad. Iyon lang ho ang natatandaan ko. Pasensya ka na, Mang Mauro. Pero kailangan ko nang iligtas ang pamilya ko. Sige na po. Muna na ako sa inyo. Itang sandali lang! Hindi. Kailangan kong hanapin si Marlene. Baka kung anong mangyari sa kanya. Mabilis na tumakbo si Mauro sa dagat ng mga tao. Hinahanap niyang kanyang anak na si Marlene. Nasa palengke sila ng araw na yon dahil mamimili sila ng panghanda para sa dibon ng dalaga. Pero bigla na lamang nagkagulo ang mga tao sa hindi malamang dahilan. 4:30 pa lamang noon ng madaling araw. Nag-aalalang lumabas ng palengke si Mauro pero hindi niya pa rin natatagpuan ang kanyang anak. Habang naglalakad siya, may naapakan siyang isang bagay. Nang tingnan niya iyon, nakita niya ang ribbon na pang-ipit ni Marlene sa lupa. Pinulot niya iyon at inamoy kaagad. Kaagad niya namang naamoy ang isang pamilyar na amoy ng isang aswang. Bilisan mo ang paglalagay ng mga gamit natin sa bayong, Pipeng. Saan po tayo pupunta, Mang Mauro? Hindi po ba tayo magtitinda ngayon ng bawang? Hindi. Kailangan nating mahanap si Ate Marlene mo. Dinukot siya ng mga aswang. Ho? Kung ganun, saan po natin siya hahanapin? Kung kailangan galugarin ko ang buong bayang ito, gagawin ko. Kahit pa sumugod ako sa kuta nila, mabawi ko lang ang anak ko. Sige po, Mang Mauro. Magdadala din po ako ng maraming bawang. Kasi di ba po, sabi mo, mabisang pangontra ito sa mga aswang. Oo, iniiwasan ng mga aswang ang bawang at ang kalamansi. Kaya magdala tayo ng maraming pangontra. Halika na, Pepeng. Kailangan na nating umalis. Delikado na kung maabutan tayo ng dilim sa daan. Sige po, Mang Mauro. Dali-daling umalis si Mauro at Piping. Ampo ni Mauro si Piping noong minsang nagtungo siya sa probinsya sa Visayas at nakilala niya si Piping. Isa itong palaboy, wala ng mga magulang. Nagmamakaawa ito sa kanya at gusto nitong sumama sa kanya. Dahil sa awa, pumayag siyang isama ito. Mabait na bata si Piping. Nakakatuwang nila ito sa buhay. Samantalang si Mang Mauro naman ay kilalang magbabawang sa kanilang baryo. Yun ang pinakakabuhayan nila ng kanyang pamilya. Maliban doon, isa rin siyang albularyo. Marami siyang tinutulungan sa kanilang lugar at hindi siya nanghihingi ng anumang kapalit. Ang Mauro, bakit po kaya dinukot ng mga aswang si Ate Marlene? Hindi ko alam, Piping. Pero kahit ano pang dahilan nila, wala silang karapatan na dukutin ang anak ko. Narito na tayo sa karatig na baryo. Maraming nagsasabi na may mga aswang daw na gumagala dito. Lalo na kapag ganitong sumapit na ang dilim. Kailangan po pala nating maging alerto, Mang Mauro. Tama ka, Piping. Halika na. Kailangan nating makahanap ng matutuluyan ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy ng paglalakbay bukas ng umaga. Opo, Mang Mauro. Naghanap ng lugar na matutuluyan si Mauro at Piping. Unti-unti nang kumakalat ang dilim sa paligid. Ayaw nilang tuluyang maabutan ng dilim sa labas. Sa dulo ng naturang baryo, may nakausap silang isang matandang babae. Nagtanong sila dito kung maaari silang matulungan itong makahanap ng pansamantalang matutulugan. Sinabi nito na maaari silang makitulog sa kanyang kamalig. Magbabayad lamang sila ng halagang 75 piso. Kaagad namang pumayag si Mauro.
Binayaran niya kaagad ang matandang babae. Habang lumilipas ang mga sandali, patuloy ang pag-aalala ni Mauro sa kanyang anak na si Marlene. Sa kabilang banda naman, ang dalaga ay nagsisisigaw ito sa loob ng isang madilim na silid. Pakawalan niyo ako dito! Ano ba? Pakawalan niyo ako dito! Pakawalan niyo, sabi ako dito! Kailangan ko makaalis dito. Tsak na nag-aalala na sa akin si Itay. Susubukan kong buksan tong pintana. Kahit anong gawin mo, hindi mo mabubuksan ang bintanang yan. Sino ka? Ako si Jaime. Ikaw bang nagdala sa akin dito? Bakit mo ako dinala rito? Pakawalan mo ako! Marlene, huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa'yo. Wala! Kidnapping tong ginagawa mo eh. Hindi pa ba masama to sa paningin mo? Pakawalan mo ako rito! Hindi kita maaaring pakawalan. Dito ka lang at kahit anong gawin mo, hindi ka makaalis dito. Hindi! Hindi ako papayag na maging bilanggo mo! Walang hiya ka! Pakawalan mo ako! Kung naghahangad ka ng pera, walang pera ang tatay ko. Mahirap lang kami. Halata naman siguro sa kasuotan ko, hindi ba? Kaya pakawalan mo na ako dahil wala kang mapapala sa akin. Hindi pera ang kailangan ko sa'yo. Pwes, kung ganun, ano? Sa akin na lang yon. Pakawalan mo, sabi ako! Bitiwan mo ang kamay ko! Tinulak niya ako. Ang lakas niya. Tumamang tagiliran ko sa kanto ng mesa. Aray ko. Hindi ka na makaalis dito. Ang tagal kong hinintay ng pagkakataong ito. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ka na makaalis dito. Hindi. Isinara niya ang pintuan. Pakawalan mo ako rito. Parang awa niyo na. Kailangan ko nang umuwi. Ayoko dito. Pakawalan niyo ako. Ngunit parang nilamon lamang ng kadiliman ang boses ni Marlene. Halos mapaos na siya sa kasisigaw ay tila walang ibang nakakarinig sa kanya. Napaupo na lamang siya sa malamig na simento at doon tuluyan nang napaluha. Pilit niyang inaalalang nangyari bago siya napunta sa lugar kung nasaan siya. Tandang-tanda niya na nasa palengke sila ng kanyang amang si Mauro. Namimili sila para panghanda sa kanyang kaarawan nang bigla na lamang siyang mahiwalay sa kanyang ama at namalayan niya na lamang na may lalaking bumunggo sa kanyang likuran at bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pagkagising niya ay nasa loob na siya ng isang madilim na kwartong iyon. Sa kabilang banda naman, kinabukasan, maagang ginising ni Mauro si Piping. Bilisan mo sa pagkain, Piping. Baka tanghaliin tayo sa daan. Mas maaga tayong makaalis. Mas mabuti. Opo, Mang Mauro. Nasang baryo na po tayo ngayon? Narito na tayo sa Baryo Malisbis. Paano po natin malalaman kung nasa tamang baryo pa po tayo? Madaling malaman kung nasakutan na tayo ng mga aswang, Piping. Hindi na natin kailangang alamin dahil malalaman kaagad natin yon. Ganun ba, Mang Mauro? Grabe, kapag nagkataon, makakakita na dyan ko agwak-wak na. Hindi isang biro ang makaharap ng isang aswang, Piping. Kaya bilisan mo na ang pagkain nang makaalis na tayo dito. Opo, Mang Mauro. Mabilis na kumilos ang batang si Piping. Sanay na siya sa mabilisang kilos dahil simula nang inampun siya ni Mauro ay ganoon ang kalakaran ng kanilang pamumuhay. Mabilis ang pagkilos upang matapos kaagad ang mga gawain at makabenta ng maraming bawang para makakain sila sa pang-araw-araw.
Mabait ang mag-amang Mauro at Marlene sa kanya. Kaya naman malaking pasasalamat niya sa Diyos. Nang sumama siya kay Mauro, galing ng Visayas, papuntang Luzon. Sa kabilang dako naman, nakatulala si Marlene sa isang sulok habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan. Kaagad siyang napatayo at tiningnan kung sino ang pumasok. Bumungad sa kanya ang isang matandang babae. Kulay puti na ang buhok nito, pero maliksi pa rin ang kanyang kilos. Dinalhan kita ng pagkain. Lola, parang awa niyo na po. Pakawalan niyo po ako dito. Hindi maaari. Pero, maawa na po kayo sa akin. Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Pero bakit niyo ginagawa sa akin ito? Kakain ka ba o hindi? Ano ho yung nasa pinggan? Diyos ko, daliri ho ba yan ng tao? Oo. Ito ang version namin ng adobong panang manok. Masarap to. Bagong luto. Mga halimaw kayo! Kumakain kayo ng laman ng tao! Anong klaseng mga nilalang kayo? Hindi pa ba sinabi sa'yo ni Jaime kung anong klaseng mga nilalang kami? Huwag kang lalapit sa akin. Lumayo ka sa akin, halimaw ka! Narito ka sa kuta ng mga aswang. Sa kuta ng mga wakwak. Aswang! Hindi! Hindi! Kailangan ko makaalis dito! Hindi ka na makakaalis pa rito. Saklolo! Dito ka na mananatili habang buhay. Hindi! Hindi ako papayag na manatili dito at makasama ang mga katulad yung halimaw! Manahimik ka! Sinampal mo ko. Ina! Tigilan mo ang ginagawa mo sa kanya. Balahurang bunganga ng babaeng yan, Jaime. Disiplinahin mo. Kung ayaw mong ako mismo ang gumawa. At alam kong hindi mo na naising mangyari yun, Jaime. Ako na ang bahala sa kanya. Iwanan mo na siya sa akin, Ina. Kumain ka na. Hindi ako kakain ng laman ng tao. Hindi ako katulad yung mga halimaw. Nagmamatigas ka? Sige, huwag kang kumain nang mamatay ka sa gutom. Mas nanaisin ko pang mamatay sa gutom kesa kumain ng laman ng tao. Mga halimaw kayo, mga demonyo, mga aswang. Huwag kang magmalinis. Dahil hindi ka rin malinis. Hindi ako halimaw na katulad nyo. Kaya wag mo akong ikukumpara sa'yo. Iniwan ng lalaking nagngangalang Jaime si Marlene sa loob ng silid. Umiiyak ang dalaga dahil sa halo-halong niyang nararamdaman. Takot, pandidiri at kung ano-ano pa. Noong buhay pa ang kanyang lolo at ang kanyang lola, madalas ikwento ng mga ito sa kanya at sa iba pa niyang mga pinsan ang tungkol sa mga aswang. Akala niya noon ay panakot lamang sa kanila ang mga aswang. Hindi niya akalain na dudukutin siya mismo ng mga aswang. Halos bumaliktad ang sikmura ng dalaga sa tuwing naaalala niya ang mga daliri sa pinggan. Hindi niya alam kung anong dahilan kung bakit siya dinukot ng mga ito. Pero wala na siyang balak alamin pa kung ano man ang kanilang dahilan. Ang nais lamang niya ay makatakas sa lugar na yun. Kinagabihan, muling pumasok si Jaime sa loob ng silid. Takot na takot ang dalaga at nagsusumiksik ito sa gilid. Huwag kang lalapit sa akin. Lumayo kang aswang ka! Kahit ano pang gawin mo, hindi ka na makaalis pa dito. Halika na! Sumama ka na sa akin! Ano ba? Anong gagawin mo sa akin? Bitawan mo ako! Ano ba? Huwag ka nang magpumiglas.
Sumama ka na lang sa akin. Ayoko! Ayoko! Saan mo ba ako dadalhin? Ang tigas ng ulo mo. Kailangan mong kumain. Dahil kung hindi, manghihina ka. Patayin mo na lang ako. Pero hindi ako kakain ng laman ng tao. Halika sabi! Aray ko! Ano ba? Ayoko! Dinala ni Jaime si Marlene sa kusina. Kaagad na inilibot ng dalaga ang kanyang mga mata sa kabuuan ng kusina. Malawak iyon. Magagara ang mga gamit. Parang hindi kusina ng isang aswang. Padabog siyang itinulak ni Jaime sa isang upuan na nakaharap sa dining table. Halos masubsob siya sa lakas ng impact ng pagkakatulak nito sa kanya. Tatayo sana siya pero kaagad nitong nahawakan ang kanyang balikat kaya napaupo siya ulit. May mga babaeng nakadamit pang katulong ang dumating. May dalang mga ito ng iba't ibang putahe ng pagkain na pamilyar kay Marlene. Pritong isda, gulay at ng iba pa. Naguguluhang napatingin siya kay Jaime. May takipang mukha nito. Tanging mga mata lamang ang kanyang nakikita. Anong ibig sabihin nito? Inutusan ko sila na ipagluto ka ng pagkain mo. Sa tingin mo ba, kakain ako ng mga yan? Gayong alam kong isang aswang ang nagluto. Hindi sila mga aswang. Normal na tao lang din silang tulad mo. Ano? Ibig mong sabihin, dinala mo ako dito upang gawing alipin nyo? Mga walang hiya talaga kayo. Ilan pa kaming narito, ha? Pakawalan nyo kami dito. Ang hahalang talaga ng mga kaluluwa nyo. Kumain ka na lang, Marlene. Kapag hindi ka kumain, baka tuluyan kang mamatay katulad ng nais mo. Huwag kang mag-alala. Walang halong karni ng tao yan. Lahat yan ay pagkain yung mga normal na tao. Napatitig si Marlene sa mga nakahaing pagkain. Sa kasaglit na nag-isip. Sa isip niya, may punto si Jaime. Kung gusto niyang makatakas, kailangan niya ng lakas. Pinagkatitigan niyang mabuti ang mga pagkain. Inaamoy-amoy. Bago nanginginig ang kanyang mga kamay na isinubo ang kanin at ang isda. Nang masigurong walang kakaibang lasa, nagmamadali siyang kumain. Samantala, si Mauro at Piping naman ay patuloy na naglalakbay upang maghanap kung nasaan si Marlene. Ang Mauro, pangatlong baryo na po itong narating natin. Malayo pa ba tayo sa kuta ng mga aswang? Kaunting tiis na lang, Piping. Mararating din natin ang kanilang baryo. Pwede po ba tayo magpahinga saglit, Mang Mauro? Pagod na po kasi ako eh. Nauuaw na rin po ako. Sige, magpahinga muna tayo saglit. Dito muna tayo sa lilim ng punong ito. Grabe. Ano kayang ginawa ng aswang kay Ate Marlene? Sana hindi nila sinaktan si Ate Marlene, Mang Mauro. Yan ang wag na wag nilang gagawin. Dahil kapag sinaktan nila ang anak ko, maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Eto po yung sardinas, Mang Mauro. Ate po tayo. May tira pa naman pong tinapay na binili natin kanina. Salamat, Piping. Mang Mauro, may paparating po. Magtago tayo. Bilis! Opo, Mang Mauro. Dito. Magtago tayo dito sa likod ng malaking puno. Opo. Kumukulo ang langis ko. Aswang po bang mga yun, Mang Mauro? Oo. Ibig sabihin nito, malapit na tayo sa kuta ng mga aswang. Kailangan nating sundan ang dalawang aswang na yun. Marahil papunta sila sa kuta ng mga aswang. Oh, susundan po natin sila. Paano po kung mahuli nila tayo? E di handa mo ang sarili mo. Dahil mapapalawan tayo. Atay na maunod ni Ron. Apisting yawang mga wakwak ka. Uy mga batik yun oy. Uy klaro mag-ipiskat ka apoy na oy. Pwede ba, Piping? Huwag kang magsalita ng Bisaya. At hindi ko naintindihan. Huwag niyo na pong intindihin, Mang Mauro. Mas masakit po yan pag Tagalog. Ikaw talaga. Halika na.
bago pa sila tuluyang makalayo sa atin. Opo! Ay, sayang naman. Akala ko makakakain na ako ng sardinas. Pero naudlot na naman. Ay, buhay talaga. Dinig ni Mauro ang paghihimutok ni Piping. Hinayaan na lamang nito ang bata. Sanay na siya sa batang madaldala at kung minsan ay kung ano-anong lumalabas sa bibig nito. Mga salitang minsan pinaghalong Tagalog at Bisaya. Pero natutuwa siya dito dahil talagang maaasahan nito anumang oras. Patuloy nilang sinundan ang mga aswang. Nagbabaka sakaling marating ang kuta ng mga ito. Habang lumilipas ang sandali, mas lalong kinakabahan si Mauro. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanyang nag-iisang anak na si Marlene. Ayan, naikabit ko na yung lubid sa bintana. Ngayon, aakit na ako. Kaunti pa, Marlene. Makakatakas ka na rin sa kuta ng mga aswang. Ayan, narito na ako sa bintana. Dudungaw ako. Ay, Diyos ko! Napakataas ng kinalalagyan ko. Kapag tumalon ako, hindi ako sigurado kung buhay pa akong babagsak sa lupa. Ay, naku! Mga walang hiyang aswang. Siniguro talaga nilang hindi ako makakatakas. Kung ako sa'yo, bumaba ka na dyan. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakatakas sa lugar na to. Pakawalan niyo na lang kasi ako dito! Mga hayop kayo! Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Bumaba ka na dyan. Kung ayaw mong sapilitan kitang ibaba dyan. Hoy, aswang! Gusto ko nang makabalik sa amin! Dahil sigurado ako nag-aalala na sa akin ng tatay ko! Kaya parang awa mo na! Pakawalan mo na ako dito! Hindi maaari, Marlene. Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Bakit niyo ako dinukot? Alisin mo nga yung takip sa mukha mo! Natatakot ka ba na makita ko ang pangit mong mukha? Hindi ako pangit. Bakit may takip ka sa mukha kung hindi ka pangit? May kidnapper ba na nagpapakita ng mukha sa kanilang biktima? Ha? Wala, hindi ba? Anong akala mo sa atin? Nasa pelikula? Pwede ba? Pakawalan mo na ako dito! Mahuhulog ako! Aray! Bumagsak ako sa semento! Aray! Sinabi ko na kasing bumaba ka na kanina pa eh. Ang kulit mo! Akala mo yata sa sarili mo unggoy ka na kayang maglambitin ng matagal. Hindi ako anggoy! Bisit kang aswang ka! Aray! Huwag mo akong tatawaging aswang. Eh bakit ayaw mo magpatawag na aswang? Eh aswang ka naman talaga! Ang labo mo rin ano? Huwag mo na ulit tangkaing tumakas, Marlene. Wala ka nang magagawa. Mananatili ka na rito sa lugar namin habang buhay ka nang maninirahan dito. Hanggat buhay ako, gagawin ko ang lahat. Makatakas lang dito! Determinado si Marlene na makatakas. Wala siyang pakialam kahit ilang beses malamog ang kanyang katawan. Basta't makaalis lamang siya sa kuta ng mga aswang. Isang gabi, sapilitan siyang dinala ng mga babaeng katulong sa kusina. Naroon si Diday at si Jaime. Nakaharap ang mga ito sa pagkainan. Halos bumaliktad na naman ang sikmura ni Marlene sa nakitang nakahain sa hapag. Ay, huwag ka nang mag-inarte. Dahil darating ang araw, kakain ka rin ng ganito. Kaya umupo ka na rito sa hapag. Ayoko! Bitawan niyo ako! Ang sasama niyo! Mga kanibal kayo! Mga aswang kami. Pwede ba? Umupo ka na lang at mag-umpisang kumain. Ang dami mo pang kaartehan. Ayoko! Inagalit mo talaga kung babae ka. Ang mga mata niya, unti-unting nagbabago ang kulay. Ina, wag!
Pagsabihan mong babaeng yan, Jaime! Marlene, tumayo ka dyan. Huwag mong gagalitin si ina. Kung ayaw mo siyang magalit sa akin, pwes, pakawalan niyo na lang ako. At huwag na huwag niyo akong pakakainin ng laman ng tao! Ayaw na ni inang na pakainin ka ng normal na pagkain ng tao. Kapag hindi ka kumain, manghihina ka. Eh di manghina ko manghina. Wala akong pakialam. Tigas talaga ng ulo mo. Akala mo'y kung sino kang normal. Ina, Nabibwisit na ako. Konti na lang. Siya nang ilalaga ko sa malaking kawa. Ano? Ano ba kasi talagang gusto niyong gawin sa akin? Bakit hindi niyo pa ako Manahimik pinapatay? Nawalan na ako ng ganang kumain. Kayong mga alipin, linisin ninyo ang kalat sa hapag. Bilisan ninyo! Kung hindi kayong isusunod kong ipaluto! Marlene, kumain ka na. Kaninang umaga ka pa hindi kumakain. Ayoko. Hanggat pinipilit niyo akong kumain ng karne ng tao, mas gugustuhin ko na lang na mamatay. Hindi ako kasing halang ng bituka niyo. Pipa, magluto ka ng normal na pagkain yung mga tao. Dalhin mo sa silid ni Marlene pagkatapos mong iluto. Opo. Halika na! Ibabalik na kita sa kulungan mo! Bitawan mo ako. Huwag ka lang magpumiglas! Mas masasaktan ka lang kung magpupumiglas ka! Bitawan mo sabi ko. Hindi! Ang takip ko sa mukha! Natanggal ang takip niya sa mukha. At ngayon, ay malaya ko nang nakikita ang kanyang mukha. Huwag mo akong titigan ng ganyan! Hindi ka pala talaga pangit. Halika na sabi! Napatulala si Marlene. Hindi na siya nakaimik pa. Nagpatianod na lamang siya sa paghila sa kanya ni Jaime. Hindi nga ito pangit. Ang gwapo ng lalaki. Matangkad, moreno. Kulay tsokolate ang mga mata at matipuno. Ang bango rin nitong tingnan. Nang mawala ang takip nito sa mukha, ipinilig ni Marlene ang kanyang ulo dahil sa mga isiping yun. Kaagad niyang pinaalalahanan ng kanyang sarili na isang aswang si Jaime at hindi porket gwapo ito ay mapapalitan na ang paghanga ang kanyang takot sa lalaki. Dinala siya nito sa silid na pinagkukulungan sa kanya. Dinig niya kung paano nito ikandado ang pintuan. Maya-maya pa, may narinig ulit siyang papalapit na mga yabag. Sumilip doon ang babaeng nagngangalang Pipa na siyang inutusang ipagluto ito ng pagkain. Miss, alam kong isa kang normal na tao at bihag ka nila. Magtulungan tayo upang makatakas sa lugar na to. Parang awa mo na, kausapin mo ko. Magtulungan tayo, miss. Hindi tayo makakatakas dito. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Gusto ko pang mabuhay, kaya pakiusap. Kainin mo ang pagkain niluto ko. Dahil kung hindi, ako ang parurusahan nila. Ano? Kailangan ko nang umalis. Sandali! Miss! Lintik talaga. Itay, sana mahanap mo ko. Tay, ayoko po rito. Hanapin mo ko, Itay. Gusto ko nang magkasama ulit tayo. Tayo nila Piping. Pakiusap po, Diyos ko. Sana makatakas ako dito. Piping nananalangin si Marlene. Napapaluha siyang pinagmamasdan ang pinakbit at ang pritong isda sa kanyang harapan. Kahit paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang karne ng mga taong nasa pagkainan kanina, ay pinilit niya pa rin isubo ang pagkain. Umiiyak siya habang ginagawa yun. Ngunit ayaw niyang tuluyan siyang manghina at maparusahan ang babaeng katulong. Pagkatapos niyang kumain, ilang sandali lang ang lumipas. Muling bumalik ang katulong. Sinubukan niya itong kausapin, pero hindi siya nito kinikibo.
Nagmamadali itong umalis sa kanyang silid. Kaya't nagpahinga na lamang si Marlene sa kama. At doon ay muling umiyak ng umiyak. Sa kabilang banda naman, nag-uusap ang mag-inang Diday at Jaime sa labas ng kanilang bahay. Halata sa mukha ni Diday ang galit. Kung hindi lang talaga natin kailangan ng babaeng yan, matagal ko na siyang kinatay. Ina, hindi ba sinabi ko na sa inyo? Huwag niyo siyang pilitin sa mga bagay na ayaw niya. Kailangang makuha natin ang loob niya. Naiinip na ako sa paraan mo, Jaime. Ina, magtiwala ka sa akin. Ngayong nakita niya na ang mukha mo, kapag nakatakas siya, madali niya na tayong matutuntun. Kaya nga hindi natin siya hahayaang makatakas. Puiset! Ang 2 tauhan natin ay inutusan ko upang ipahanap ang kanyang ama. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik. Baka nahirapan silang hanapin ang kanyang ama. Imposible. Matagal nating minanmanan ng babaeng yan. Imposibleng hindi nila kaagad mahanap ang matandang yon. Maghintay pa tayo ng ilang araw, Ina. Oo, sige. Ay, pero dapat, sa kabilugan ng buwan, magawa na natin ang seremonya, Jaime. Habang tumatagal, kumukonti ng bilang natin. Mangyayari ang gusto mo, Ina. Tahimik ang gabing yun. Tanging mga kuliglig lamang sa paligid ang maririnig at ang madidiing salita ni Diday. Si Jaime naman ay nakikinig lang sa kanyang ina. Masunuring anak si Jaime. Kahit na anong ipag-utos sa kanya ng kanyang ina ay kaagad niyang sinusunod. Kahit na ang pagmamanman kay Marlene noon. Hinintay nila na sumapit ang 18 kaarawan nito bago nila sugurin ang baryo ng mga ito at dukutin ang dalaga. May mahalaga silang dahilan kung bakit nila ginawa yun. Samantala, si Piping at Mauro naman ay patuloy na sinusundan ang 2 aswang. Mauro, mga lasenggo pala ang 2 aswang na yan eh. Pinuin mo, tumayo pa sila ng fiestahan. Tapos magdamag na nag-inom. Pastilang kayo ba? Yun nga rin na napansin ko eh. Di po kaya alam nila na sinusundan natin sila? Hindi, Piping. Dahil kung alam nila na sinusundan natin sila, matagal na dapat tayong sinugod. Kung ganun, Mang Mauro, ulihin na lang po natin. Tapos paaminin natin kung saan matatagpuan ang kuta nila. Pagod na po kasi ako sa kasusunod sa kanila eh. Hindi rin sila aamin. Ang mga aswang ay may malakas na paninindigan pagdating sa kanilang mga kalahi. Masasayang ang lahat ng pagod natin kapag pinatay lang natin sila at wala tayong makukuhang impormasyon. Ito na ang sinasabi ko sa iyo, Piping, na malalaman natin kung saan ang kuta ng mga aswang sa pamamagitan ng 2 ugok na yan. Sige po, mas matanda po kayo sa akin eh. Susunod na lang po ako sa plano ninyo, Mang Mauro. Mabuti naman. Sige na, magpahinga ka muna. Ako na ang magbabantay sa kilos ng 2 yan. Opo, Mang Mauro. Pero sana po bukas, makarating na tayo sa kuta nila. Nakakapagod din po palang sumunod ng sumunod sa kanila eh. Mangyayari yan, Piping. Kaunting tiis na lang. Nahiga si Piping sa tabi ni Mauro. Ang sapi nila ay isa lamang sako. Doon sila nagpapahinga. Nasa isang baryo sila kung saan tumigil ang 2 aswang na kanilang sinusundan. Sa totoo lang, gustong-gusto ng hulihin ni Mauro ang 2 aswang. Ngunit katulad nga ng sinabi niya kay Piping, kung gagawin niya yun, ay masasayang lamang ang lahat ng kanilang mga pinaghirapan. Pilit na nilalabanan ni Mauro ang antok. Hindi niya hahayaang makalayo ang 2 aswang at mawala ito sa kanyang paningin. Sa kabilang dako naman, isang umaga na naman para kay Marlene. Nakakulong pa rin siya sa silid na yun. Maya-maya pa, biglang pumasok si Jaime. Dinalhan kita ng pagkain. Huwag kang mag-alala.
Walang halong karne ng tao ito. Pancake at kape lang to. Salamat. Hindi ka yata nagsisigaw ngayon. Napagod na ako kakasigaw. Hindi mo na rin naman ako pakakawalan, hindi ba? Ay, tama ka. Akin ang pagkain at kakainin ko na. Eto, dahan-dahan lang at mainit yan. Mukha ka namang mabait. Pero, bakit mo ginagawa ito? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Sinusunod ko lang ang gusto ng aking ina. Paano naman ang gusto mo? Ha? Siguro naman, may gusto ka ring mangyari sa buhay mo. Babaliwalain mo na lang ba ang kagustuhan mo para sa nanay mo? Ay, kailangan ko nang umalis. Sandali, Jaime. Bakit, Marlene? Alam kong hindi ka kasing sama ng nanay mo. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo na ako. Dahil sigurado akong hinihintay na ako ng tatay ko at ng kapatid ko. Katulad ng una kong sinabi sa'yo, hindi ka na makakaalis dito. Napahinga na lamang ng malalim si Marlene. Sa isip niya, lahat ng paraang ginawa niya upang makatakas sa kuta ng mga aswang. Pero hindi siya nagtagumpay. Kaya naisip niya na kapag nakuha niya ang loob ni Jaime at magtiwala ito sa kanya, ay maaaring yun ang maging paraan niya upang makatakas sa mga aswang. Kaya ng mga sumunod na araw, sa halip na magsisigaw at magwala sa loob ng kanyang silid na nagsisilbi niyang kulungan, minabuti niyang maging kalmado. Kumakain na siya ng tama sa oras, basta isda at gulay ang inihahanda sa kanya. Isang araw, bumalik ulit si Jaime sa kanyang silid. May dala itong isang malaking paper bag. Pumunta ako ng bayan kahapon. Namili ako ng mga gamit mo. Sa loob ng paper bag na yan, nariyan ang mga shampoo, conditioner, at iba pang kailangan mo. Salamat ulit. Sabi ng mga katulong, kumakain ka na raw ng tama sa oras. Mabuti naman. Para wala ng problema. Basta normal na pagkain ang ihain niyo sa akin, kakain ako. Ay, huwag kang mag-alala. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Makalalabas ka na rin dito. Anong ibig mong sabihin? Anong meron sa kabilugan ng buwan? May isang ritual kaming gaganapin. At kailangan ka roon. Gagawin niyo ba akong kalahin niyo? Hindi ako papayag. Marlene, wala ka nang magagawa kundi tanggapin ang kapalaran mo. Narito ka na sa amin. Parti ka na ng lahi ng mga aswang. Hindi niyo ako magiging kalahi. Jaime, nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo na ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pasensya ka na, Marlene. Pero hindi ko magagawa ang pakawalan ka. Akala ko pa naman, iba ka. Katulad ka rin pala ng mga kalahi mo. Wala nang natitirang kabutihan sa'yo. Bawiin mo ang sinabi mo! Bakit ko babawiin? Gayong pinatunayan mo sa akin, nakatulad ka rin ng pamilya mo. Lalong-lalo na ang nanay mo. Hindi na nakakibo si Jaime. Tuluyan na itong lumabas sa silid ni Marlene. Si Marlene naman ay mas piniling tingnan ang loob ng paper bag na dala ni Jaime. Sa loob nun, kompleto ang lahat ng kanyang kailangan na mga necessities. May mga damit doon na sigurado siyang kasyang-kasya sa kanya. Mukhang inaral talaga ng mag-ina ang pagdukot sa kanya. Dahil alam ng mga ito kung ano ang mga dapat na ibigay sa kanya. Ilang minuto din siyang tulala at muling nag-isip ng paraan kung paano tuluyang makaalis sa kuta ng mga aswang. Lalo pa siyang nakaramdam ng kaba dahil sa sinabi sa kanya ni Jaime na may gagawing ritual sa kabilugan ng buwan. Iniisip niya pa lamang ang bagay na yun ay may pumapalot ng kaba sa kanyang dibdib. Samantala, kinabukasan, muli siyang binalikan ni Jaime sa loob ng kanyang silid. Sinabihan siya nito na isasama siya nito sa labas ng bahay
Kaagad namang pumayag si Marlene. Gusto niyang makita ang labas ng bahay ni Jaime upang mas makabisado niya yun. Ito ang hardin ni Ina. Bakit puro matitinik na halaman ang nakatanim dito? Wala man lang ibang namumulaklak na tanim? Ayaw ni Ina ng ganong uri ng halaman. Ang gusto niya kasi yung nagre-representa ng lahi naming mga aswang. Ganun ba? Malaki tong bahay niyo. Kung titingnan sa labas, para kayong isang mayamang angkan na walang itinatagong baho, krimen at sikreto. Dahil ito ang ginagawa namin upang maikubli ang tunay naming katauhan. Upang walang magduda sa amin na lahi kami ng mga aswang. Namimigay pa nga sa charity si Ina eh. Tuwang-tuwa pa ang mga tao. Ang hindi nila alam, nagbebenta kami ng mga lamang loob ng tao. Illegal smuggling, droga, at kung ano-ano pa. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil darating ang araw, magiging parte ka na ng organisasyon namin at ng pamilya namin. Ano? Marlene, kaya ka namin dinukot dahil may malaking papel ka sa pamilya namin. Hindi ko kayo kilala. At anong magiging papel ko sa pamilya ng mga aswang na katulad ninyo? Marami, Marlene. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ka nagawang saktan ni Ina? Kahit pa, gustong gusto ka na niyang katayin. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano yun? Hindi pa sa ngayon, Marlene. Sa kabilugan ng buwan, malalaman mo ang totoong dahilan kung bakit. Huwag mo nang patagalin. Sabihin mo na sa akin. Kailangan mo nang bumalik sa loob ng silid mo bago pa tayo maabutan ni Ina. Teka, bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoo, Jaime? Dahil katulad ng sinabi ko, hindi pa ito ang tamang oras. Inis na sumunod si Marlene kay Jaime. Wala na siyang nagawa dahil wala itong balak sabihin sa kanya kung ano ba talaga ang rason kung bakit siya nito dinukot. Sa kabilang banda naman, patuloy ang pagsunod ni Piping at Mauro sa dalawang aswang. Panay na ang reklamo ni Piping kay Mauro. Mang Mauro, ilang araw na nating sinusundan ang dalawang aswang na yan. Tila wala namang balak umuwi yung mga yan eh. Punay paglalasing lang naman ang ginagawa nila. Ako rin, Piping. Napapagod na rin ako. Pero kailangan nating magtiis. Pero sigurado po ba kayo na yung lugar na uuwian nila ay ang lugar kung nasan si Marlene? Paano po kung mali tayo? Sigurado ako, Piping. Ang mga aswang ay maiisang lugar lang na pinupuntahan. At yun ang kanilang pinuno. Mang Mauro, bakit naman po hulihin at dudukutin ang pinuno ng aswang si Ate Marlene? Huwag ka ng maraming tanong, Piping. Hayun, muli nang naglakad ang dalawang aswang. Halika na, bilisan mo. Sundan natin sila. Sige na nga po. Susundan na kung susundan. Gibugkot dyan ay. Ilang araw na tayong sumusunod sa dalawang aswang na yan eh. Marami ng palto sa mga paa ko. Piping, huwag kang maraming reklamo. Ang isipin natin kung paano natin mahanap si Marlene. At ito, ang mabilis na paraan upang matunto natin siya. Oo na lang po, Mang Mauro. Walang nagawa si Piping kung hindi ang umuo na lamang kay Mauro. Kahit pagod at marami na siyang palto sa kanyang paa, tinitiis niya na lamang. Nag-aalala din siya sa kanyang Ate Marlene. Ayaw niyang may mangyaring masama rito. Tumawid sila ng mahabang sapa. Pagkatapos, dumaan sa masukal na gubat. Para silang mga kawatan sa kanilang kilos. Ingat na ingat upang hindi maramdaman ng dalawang aswang na sinusundan nila ang mga ito. Maya-maya pa, tumigil ang dalawang aswang sa paglalakad. Halatang gustong magpahinga ng dalawa. Nabigla pa si Piping nang makitang sinalakay na mga ito ang isang kalabaw at wakwak ang tiyan ng pobreng kalabaw na yun. Diyos ko po, Mang Mauro, kinain nila yung lamang loob ng kalabaw. Ganyan ang gagawin nila sa oras na makita nila tayo, Piping.
Kaya huwag kang maingay para hindi nila malaman na narito tayo at nakamasid sa kanila. Paano po kung maamoy nila tayo? Diba po, matalas ang pang-amoy ng mga aswang. Nagawan ko na yan ng paraan, Piping. Kaya huwag kang mag-alala. Sa tingin mo, tatagal tayo ng ilang araw na kasusunod sa kanila kung wala akong panguntrang ginawa upang hindi nila tayo maamoy. Naninigurado lang po ako, Mang Mauro. Ayoko pong malapan ng aswang. Nakakasuka po yung ginawa nila sa kalabaw. Kinain lang nilang lamang loob, tapos iniwan na yung kalabaw. Ganyan talaga ang mga aswang. Walang ibang inisip kundi ang makapagbiktima at kainin ang lamang loob ng tao at hayop. Sana po, mahanap na natin si Ate Marlene. Sana mailigtas natin siya. Yan din ang panalangin ko, Piping. Dahil sa oras na may ginawa silang masama sa anak ko, patawarin ako ng Diyos dahil uubusin ko ang lahi nila. Patuloy na sinunda ni Piping at Mauro ang dalawang aswang. Hindi nila ito nilubayan kahit ni saglit. Alam ni Mauro na pagod na si Piping. Kahit siya rin naman ay pagod na. Pero alang-alang sa kanyang anak, kahit gaano kalayo at kahit gaano siya kapagod, ay hindi siya titigil hanggat hindi niya ito naililigtas. Sa kabilang dako naman, patuloy na nakikipagmabutihan si Jaime kay Marlene. Ganoon din ang dalaga kay Jaime. Ito na yung pinabili mo sa akin. Ibang brand yan. Pero moisturizer pa rin naman. Mapapakinabangan ko rin naman pala yung pagiging mayamang aswang mo, no? Anong ibig mong sabihin? Ano pa? Di, naipapabili ko sa'yo ang mga kailangan ko sa mall. Hindi katulad noon. Kailangan ko pang pagpawisan at pagtrabahuhan para lang makabili ng mumurahing pulbos. Lahat ng karangyaan, mapapasayo, Marlene. Basta pumayag ka lang sa lahat ng gusto namin ni Ina. Kung papayag ba akong maging aswang, pakakawalan niyo na ba ako? Bakit? Papayag ka na ba? Ang tanong ko munang sagutin mo. Kapag pumayag ka, wala lang rason para ikulong ka namin, Ina. Tiyak na papayag si Ina na makalabas ka na. Kung ganon, kailangan ko silang lansihin. Kailangang mapaniwala ko sila na pumapayag na ako sa kagustuhan nila. Natigilan ka yata. Pinag-iisipan ko lang yung mga sinabi mo. Sabihin mo lang sa akin kung handa ka na, Marlene. Dahil ako mismo ang magsasabi kay Ina. Tumango lamang si Marlene. Pinag-iisipan niyang mabuti ang lahat ng kanyang magiging hakbang. Gusto niyang sa unang pagtatangkang tumakas ay maging successful iyon. Hindi dapat siya mabulilyaso. Kinagabihan, hinintay niyang muli si Jaime na bumalik sa kanyang kwarto. Alam niyang babalik ito doon upang dalhan siyang muli ng pagkain. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mga yabag. Hindi nga siya nagkamali at muli itong bumalik. Narinig niya ang pagbukas ng kandado sa labas ng pinto at ang pagbukas ng pinto mismo. Dahan-dahan siyang tumayo sa kama. Narito ng pagkain mo. Kinausap nga rin pala ako ni Ina kanina. Tinatanong niya kung kumusta na ang kalagayan mo rito. Anong sabi mo? Sinabi mo ba sa kanyang bala ko na pumayag na maging kalahi niyo? Hindi pa. Gusto kong sabihin yon kapag handa ka ng talaga. Jaime, naisip ko kasi hindi ka naman mahirap makasundo. Ha? Habang namamalagi ako rito, unti-unti ko nang naiintindihan ang rason kung bakit niyo ako dinukot. Anong ibig mong sabihin? Balak akong ipakasal sa'yo ng iyong ina, hindi ba? Marlene. Hindi ko alam kung bakit ako ang napili niyang ipakasal sa'yo. Pero ang alam ko, yun ang pinakarason kung bakit niyo ako dinala rito. Matalino ka nga. Tama ka. Yun ang rason. Ngayong darating na kabilugan ng buwan, gaganapin ang pag-iisang dibdib natin.
Humihina na kasi ang lahi naming mga aswang. Unti-unti na kaming nauubos. Kailangan naming muling magparami. Pero, bakit ako ang napili niyo? Gayong hindi niyo naman ako kalahi. Tao lang ako. Dapat, naghanap kayo ng isang aswang din. Yun ang akala mo, Marlene. Hindi ka isang basta-bastang tao lang. Espesyal ka. Kaya ikaw ang napili ni Ina. Hindi na lamang kumibo si Marlene. Iniisip niya pa rin ang bawat hakbang na gagawin niya upang tuluyang maisagawa ang kanyang planong pagtakas. Sa kabilang dako naman, maingat pa rin sinusundan ni Mauro at Piping ang dalawang aswang hanggang sa huminto ang mga ito. Kaya nagmamadaling nagtago ang dalawa sa isang malaking puno upang hindi sila makita ng mga ito. Malapit na tayo sa kuta ng mga aswang, Piping. Sigurado po ba kayo, Mang Mauro? Ilang araw na nating sinusundan ang mga aswang na yun eh. Parang walang balak umuwi. Malakas na kumukulo ang langis ko. Ibig sabihin, malapit na tayo sa kanilang kuta. Kung ganun po, mas pag-igihan pa po natin ang pagmamatsyag sa kanilang dalawa. Baka mamaya, baka wala pa sila sa paningin natin. Ayun, muli silang naglakad papalayo. Bilisan mo, Piping, sundan natin sila. Mang Mauro, tingnan mo po oh. Huminto sila ulit sa isang malaking bahay. Ang ganda ng bahay, Mang Mauro. Parang bahay ng mayayaman sa pelikula. Yan ang kanilang kuta, Piping. Yan o. Akala ko pa naman, may hirap lang ang mga aswang. Mayayaman din po pala sila. Ang iba sa kanila, nagpapanggap at nakikihalubilo sa ating mga tao. Ang pinakamabilis na paraan ay ang pagkakaroon ng yaman. Mang Mauro, pumasok na po sila sa loob ng malaking gate. Ngayon, alam na natin kung saan sila nagkukuta. Ang iisipin na lamang natin ay kung paano tayo makakapasok. Kung mag-apply po kaya tayong hardinero, Ano? pwede po yun. Malay mo po, Mang Mauro, tanggapin nila tayo. Magaling yung naisip mo, Piping. Susubukan natin yung balak mo. Katulad ng napag-usapan ni Piping at Mauro, yun nga ang kanilang naging plano. Pero sa huli, hindi rin nila itinuloy dahil naisip ni Mauro. Kung matagal na sila nitong minamanmanan, ay siguradong kilala siya ng mga ito sa mukha. Kaya naman nag-isip sila ng ibang plano para makapasok. Samantala, sa loob naman ng malaking bahay, dinig na dinig ang malakas na boses ni Diday. Mga walang silbi! Ang tagal ninyong nawala, pero hindi nyo nagawa ang ipinag-uutos ko sa inyo! Ina, anong nangyayari? Ang mga lintik na ito, bumalik galing sa baryo kung saan nakatira ang ama ni Marlene. Pero hindi nila natagpuan ang matanda. Hindi nila napatay ang kanyang ama. Natakasan sila ng ama ni Marlene? Ano pa nga ba sa tingin mo? Bakit ako magagalit na ganito kung hindi pumalpak ang dalawang yan? Mga walang pakinabang na aswang. Umalis kayo! Ay bumalik kayo kung saan kayo nanggaling at hanapin at patayin ninyo ang ama ni Marlene! Masusunod po! Mga walang kwenta! Huwag na huwag kayong babalik dito hanggat hindi nyo dala ang ulo at ang puso ng ama ni Marlene! Ina, kapag pinatay natin ang ama ni Marlene, mas mahihirapan tayong paamuhin siya. Wala na akong pakialam pa, Jaime. Ang gusto ko lang na mangyari ngayon ay matapos na ang ritual bago tayo sugurin dito ng kanyang ama. Papaano niyang malalaman ang kuta natin, Ina? Kilala ko ang kanyang ama. Alam na alam ko ang kayang gawin ng magbabawang na yon. Ina, Bukas ng kabilugan ng buwan, kailangan at maitali na siya sa'yo upang may sagawa ko ng ritual. opo Ina. Sisiguraduhin kong papayag siya. Wala na akong pakialam kung papayag siya o hindi. Gawin mong nais ko, Jaime. Kailangang maikasal kayo ni Marlene bukas. Opo Ina. Alam ni Jaime na seryosong kanyang ina
sa lahat ng mga sinasabi nito sa kanya. Kaagad na ipinahanda nito ang lahat na kakailanganin nila para sa kasal nila ni Marlene. Hindi iyon normal na kasal na katulad sa mga normal na tao. Yun ay ang kaugalian nila bilang aswang. Dumating na rin ang magkakasal sa kanila na isang matandang aswang. Samantalang si Marlene naman ay nagtataka dahil sa pagkakagulo ng mga tao sa labas. Parang hinahabol ang mga ito. Naririnig ang mga yabag ng mga ito. Maya-maya pa, nakarinig si Marlene ng isa pang sitsit sa labas ng kanyang silid. Kaagad siyang sumilip sa isang maliit na siwang at nakita niya ang isang batang babae roon. Sino ka? Paano mong nalamang narito ako? Ate Marlene, ako to si Piping. Piping? Paano? Bakit ka nakasuot ng pangbabaeng damit? At nakasuot ka pa ng wig? Hinakaw ko lang ito sa tindahan, ate. Si Itay! Nasaan si Itay? Ligtas si Mang Mauro. Pero hindi siya maaari makapasok dito sa ngayon dahil mamumukaan siya ng mga aswang. Pero gagawa ko ng paraan para makapasok siya dito, Ate Marlene. Piping, kailangan mong makuha ang susi ng kwartong ito para makalaya ako dito. Gagawin ko yan, ate. Pero sa ngayon, kailangan ko nang umalis. Baka mamaya may makakita sa akin dito. Wala naman sigurong CCTV camera dito, hindi ba? Wala. Nakita ko ang kabuuan ng bahay. Wala akong nakitang CCTV camera. Pero maraming aswang sa paligid. Kaya mag-iingat ka na hindi ka nila maamoy. Makihalo ka. Madalas sa kanila ay mga normal na taong kagaya natin. Sige, ate. Kailangan ko nang umalis. Babalikan kita kapag nakuha ko ng susi. Mag-iingat ka, Piping. Malaking pasasalamat ni Marlene nang malamang nahanap na siya ng kanyang ama at ng kanyang tinuturing na kapatid na si Piping. Pero hindi rin mawala ang pag-aalala sa kanyang dibdib, lalo na't nasa loob ng kuta ng mga aswang ang kanyang kapatid. Kaya pipi siyang nanalangin na sana'y hindi mahuli si Piping. Samantalang si Piping naman, katulad ng sinabi ng dalaga, nakihalubilo siya sa mga katulong kahit na may pangontang ibinigay sa kanya si Mauro para hindi siya maamoy ng mga aswang ay hindi pa rin naging kampante. Habang naglalakad siya, pinipilit niyang gayahin kung paano maglakad ang mga katulong na babae. Nang sa isang iglap ay may nabangga siya. Ano ba? Bulag ka ba? Ha? Pasensya na po, madam. Di ko po sinasadya. Bago ka ba rito? Sa pagkakatanda ko, wala akong katulong na isang batang babae. Dahil hindi naman talaga ako babae. Lalaki ako. Di ko bait, uy. Oh, ay bakit hindi ka makapagsalita? Sino ka? Ako po si... Sino? Sisi po. Sisi? Anong klaseng pangalan yan? Pangalan mo talaga yan? Opo. Kahit tanongin niyo pa po ang mga magulang ko. Kaya lang po, pati na po sila. Ginagago mo ba kung bata ka? Sinong nagpapasok sa'yo rito? Sabi po kasi ng mayordomo ninyo, kailangan niyo raw po ng katulong kasi abala ho kayo. Sabi niya, babayaran niya lang daw po ako ng 100. Ay, ganun ba? Kung ganun, pumunta ka na doon sa hardin at tumulong ka doon. Hindi yung pakalat-kalat ka dito. Opo, Madam Pang. Anong sabi mo? Sabi ko po, opo, Madam Ganda. Ay, sige na. Umalis ka na. Ayoko na ulit makita ang pagmumukha mo. Sige po. Kasukaon man, uy. Dili mo siya gwapa. Ay, pilingon man. Kaagad na sinunod ni Piping ang sinabi ni Diday. Pumunta siya sa hardin upang tumulong doon
sa mga naglilinis at nagdidekorasyon. Pero malikot ang kanyang mga mata. Pilit niyang inaalam kung sinong may hawak ng susi ng silid ni Marlene. Hanggang sa namataan niya si Jaime na nakatayo sa harap ng sasakyan nito. Nakita niyang nakakabit na susi sa tagiliran ng binatang aswang. Kaagad na nagliwanag ang mukha ni Piping. Nagmamadali siyang lumapit sa kinaroroonan ni Jaime bago pa simpleng binunggo ang lalaki. Aray ko! Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko po sinasadya. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo para hindi ka makadisgrasya sa iba. Sorry na po talaga, sir. Tutulungan ko na lang po kayo na linisin po ang sapatos nyo. Pasensya na po. Lilinisin ko na po ang sapatos mo, sir. I-shine ko. Magaling po akong mag-shine ng sapatos. Wag na. Magpapalit na lang ako ng sapatos. Teka, ngayon lang kita nakita rito Bago kang kasambay namin. Opo, ako po pala si Sisi. Tutulong lang po ako sa pagdidekorasyon po ng inyong kasal. Tapos sabi po ni Manang, tatanggalin niya na raw po ako kasi hindi na ako kailangan pa. Ganun ba? Kung ganun, bumalik ka na sa trabaho mo. Huwag mo na akong istorbohin. Dahil marami pa akong kailangan gawin. Sige po, sir. Sir Pogi. Uy, ang pogi niya. Kanino kaya siya nagmana? Nagmamadaling umalis si Piping bago pa siya pagdudahan ni Jaime. Sumalisi agad siya sa likod bahay. Naroon si Mauro at naghihintay sa kanya. Kaagad siyang lumapit sa kanyang ama-amahan bago ibinalita ang mga nangyari sa loob ng malaking bahay. Hindi ba sila nagduda sa'yo? Di po, Mang Mauro. Pero nakausap ko po yung pinuno nila. Yung mukhang balye ng aswang. Ang laki po ng bunganga Parang kasyang isang tao kapag lulunok na Huwag mo nang intindihin ang itsura ng babaeng yun. Ang mahalaga, mailigtas natin si Marlene. Natagpuan mo ba siya? Opo, nagaling po ako sa silid niya kanina. Nakuha ko na rin po yung susi. Di ko lang alam kung aling dito pero susubukan ko na pong palabasin siya sa kwarto na kinapipiitan niya. Magaling, Piping. Eto, ipasok mo itong lahat sa loob. Ano pong mga ito? Mga bawang yan, ilagay mo yan sa pagkain nila. Kapag nakain nila yan, manghihina sila. Kailangang makain nila yan, Piping, para tuluyan silang manghina. At malaya nating maitakas si Ate Marlene mo. Opo, Mang Mauro. Kailangan ko na pong bumalik sa loob ng bahay. Mag-iingat ka, anak. Ayokong may mangyari sa'yong masama. Tinawag niyo po akong anak? Piping, kahit hindi kita tunay na anak o kadugo, simula ng araw na magmakaawa kang sumama sa akin, itinuring na kitang parang tunay kong anak. At ayokong mapahama ka. Maraming salamat po. Pwede ko na rin po kayong tawaging tatay. Oo naman, anak. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Mag-iingat po ako. At maililigtas po natin si Ate Marlene. Labis ang kasiyahan ni Piping. Simula nang namulat siya sa mundo, ay hindi niya naranasan ang tunay na pagmamahal ng isang magulang. Lalong-lalo na ng kanyang ama. Palagi siya nitong binubugbog. Kaya naman ang makilala niya si Mauro noon, ang iisang tao ay nagmakaawa siya. Gusto niyang sumama sa lalaki. Nagdalawang isip pa ito noong una. Pero kalaunan ay pumayag na din. Laking pasasalamat niya at nakilala niya dahil napunta siya sa mabuting pamilya. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niyang lahat upang masuklian ang kabutihan ng mga ito sa kanya. Sa kabilang banda naman, nag-aalala si Marlene dahil ilang oras na pero hindi pa rin bumabalik si Piping. Ayaw niyang mag-isip ng negatibo pero hindi niya maiwasan lalo na't nasa kuta sila ng mga aswang. Maya-maya pa, may narinig siyang mga yabag na papalapit.
Marlene, kailangan mo ng maghanda para bukas. Bakit? Anong meron bukas? Bukas na ang kasal natin. Bukas ang kabilugan ng buwan. Ganun ba? Anong gusto mong gawin ko? Kailangan mong isukat ang damit pang kasal mo. Ipapadala ko yun dito kay ina. Pagkatapos ba nating maikasal, gagawin niyo na akong kalahin niyo? Oo, ganun na nga. Kung ganun, wala na pala talaga akong pagpipilian. Marlene, sa matagal na panahong binabantayan kita, unti-unti nang nahulog ang loob ko sa'yo. Lalo na nang magkasama tayo rito. Jaime, ang tunay na pag-ibig ay hindi ipinipilit. Kusa itong ibinibigay ng isang taong kaya ring tumbasan ng pagmamahal mo. Matututunan mo rin ako mahalin, Marlene. Hindi ka mahirap mahalin, Jaime. Pero, hindi ito tama. Ang pilitin ng isang taong magpakasal sa isang estranghero at isang aswang. Pasensya ka na kung sa ganitong pagkakataon tayo nagsimula. Magpahinga ka na dahil bukas ay kasal na natin. Gusto ko na malakas at sapat ng tulog mo. Tuluyang umalis si Jaime. Naiwan namang walang kibo si Marlene. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang dalaga. Katulad nga ng sinabi niya kanina, hindi mahirap mahalin si Jaime. Sa katunayan, may paghanga na rin siya sa binata. Hindi dahil gwapo ito, kundi alam niyang may kabutihan nito sa puso. Pero hindi sapat yun para tuluyan siyang pumayag na magpakasal sa lalaki. Sa kabilang banda naman, maingat na inilagay ni Piping ang mga dagta at ang bawang na ibinigay sa kanya ni Mauro. Inilagay niya ang mga ito sa isang malaking kawa na puno ng karne. Pastilan, uy! Alam kong hindi ordinaryong karne ang laman ng mga to. Yan, nilagyan ko na ng maraming dagta. Ubusin ko na kaya to. Di naman sinabi ni Itay Mauro kung gaano karami ang ilalagay. Tama. Ibubuhos ko ng lahat para malakas ang tama. Yan. Pagkatapos, pupuntahan ko na si Ate Marlene sa silid niya para maitakas ko na siya. Tapos makaalis na kami rito. Nagmamadaling umalis ng kusina si Piping. Maingat ang bawat galaw niya. Iniiwasan niyang makalikha ng anumang ingay. Abala pa rin ang mga aswang sa labas. Maya-maya pa, narinig niya ang mga katulong na nagsimulang maghain ng mga pagkain. Napangiti siya nang makitang kumuha ang mga ito sa kawa kung saan inilagay ang dagta. Nang masiguro yun ay kaagad siyang nagtungo sa silid ni Marlene. Ate Marlene, nandito na ako. Piping! Ay, salamat naman sa Diyos at narito ka na. Ano, nakuha mo ba ang susi? Opo ate, pero hindi ako sigurado kung ito ba yung susi dito sa kulungan mo eh. Sige, subukan mo lang buksan. Bilisan mo, Piping. Dahil maya-maya lang, darating ng ina ni Jaime upang dalhin ang damit pang kasal na ipapasukat niya sa akin. Opo ate, eto, tingnan ko. Di kasya eh. Ha? Subukan mo yung iba. Ha? May naririnig akong mga yabag. Patungo po rito. Ate! Piping, bilisan mo. Sila na yan. Bilisan mo, Piping. Opo ate. Oh, ayan. Hina, bumukas na. Nabuksan mo, Piping. Halika na ate, sumunod ka sa akin. May alam akong daan palabas dito. Oo, tayo na, Piping. Nagmamadaling umalis si Piping at Marlene. Maya-maya pa, dumating si Diday kasamang dalawang katulong. Nanlaki ang mga mata na matandang babae nang makitang bukas ng silid. Kaagad siyang pumasok roon at napasigaw nang makitang wala na roon si Marlene. Nagsisisigaw sa galit si Diday na siya namang dahilan ng pagsugo doon ni Jaime. Nakita niyang bukas ng pintuan ng silid at wala na roon ang dalaga. Nasaan ang babaeng yon? Hindi siya maaaring makatakas! Narito lang siya kanina, ina.
Imposibleng makatakas siya. Wala naman siyang susi. Hindi! May tumulong sa kanya upang makalaya! Pero sino? May narinig akong pagsabog sa labas. Ang amoy na yan, amoy ng bawang. Hindi. Napasok tayo ng magbabawang na si Mauro. Sinugod tayo ng magbabawang. Ang amoy. Nakakapanghina, ina. Hanapin mo sila, Jaime. Kailangang maibalik dito si Marlene. Patayin niyo rin ang kanyang ama. Hadlang siya sa mga plano natin. Bilisan mo! Hanapin mo siya! Opo, ina. Hahanapin ko sila. Nangihina si Diday na napaupo sa sahig. Nang makita yun ng kanyang mga katulong na normal na mga tao, ay kaagad na tumakas ang mga ito. Yun na kasi ang pagkakataon nila upang makalaya sa mapang-abusong pamilya ng mga aswang. Samantalang si Jaime naman, patuloy na hinahanap si Marlene. Tay! Itay, maraming salamat po tatagpuan niyo ako dito. Akala ko tuluyan na ako maikakasal sa aswang. Itay, maraming salamat po sa Diyos at ligtas tayo. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa iyo, anak. Magpasalamat ka rin sa kapatid mo at tinulungan niya ako upang mailigtas ka. Maraming salamat, Piping. Proud na proud sa iyo si ate. Layo na ate. Lahat gagawin ko para sa ating pamilya. Kailangan na nating umalis dito. Napasabog ko na ang mga dala kong pasabog na naglalaman ng mga pulbura ng bawang. Sigurado ako manghihina ang mga aswang. Hindi ba natin sila papatayin? Hindi na. Kapag nakain nila ang dagta na inilagay mo sa kanilang pagkain, tuluyan na silang manghihina at hindi na nila tayo mahahabol. Kung ganun po, tayo na. Sandali! Patay! Tatay, yan po yung anak ng aswang. Jaime, Umalis ka na, binatang aswang! Huwag mo na kaming hadlangan pa na makaalis dito! Bakit hindi mo sabihin kay Marlene ang tunay niyang pagkatao? anong ibig mong sabihin? Itay, anong ibig niyang sabihin? Marlene, May lahi kang gabunan, Marlene. Ang iyong ina, ang dati naming pinuno. Pero umibig siya sa tatay mo. At tinalikuran ang aming lahi. Hindi totoo yan! Hindi aswang ang nanay ko! totoo ang sinasabi niya, Marlene. Tinalikuran ng nanay mo ang pagiging aswang niya upang sumama sa akin. Gumawa rin siya ng paraan upang hindi ka maging aswang. Nang umalis ang nanay mo at sumama sa tatay mo, humina ang aming lahi. Nawalan kami ng malakas na pinuno. Kailangan namin muling makabangon. Ipinahanap ka sa akin ng aking ina. Natagpuan ko kayo. Pero patay na ang nanay mo. At napag-alaman ko rin na sinuko niya ang buhay niya para hindi ka tuluyan maging aswang. Pero sabi ni ina, magagawa niyang palabasin ang pagiging aswang mo kapag iginasal ka na sa akin sa kabilugan ng buwan. Kung totoo man ang sinasabi mo, mas lalong hindi ko sasayangin ang buhay na isinakripisyo ng nanay ko. Hindi ako magpapakasal sa isang aswang. Ang buhay na pilit niyang tinalikuran para maging isang normal. Alam ko. Kaya eto, kunin niyo. Ano to? Medalyon. Sa nanay mo yan. Kapag suot mo ang medalyon na yan, hindi ka namin matutunton. Yan ang medalyon na suot noon ng iyong ina. Pero isang beses, umuwi siya nang hindi yan suot. Kaya pala, natuntun nila tayo. Ninakaw niyo ang medalyon sa nanay ko? Si ina ang nagnakaw niyan. Noong minsang magkaharap sila, nilinlang ni ina ang iyong inay. Pinaniwala niya na hindi na namin kayo gagampalain. Pagkatapos, ninakaw niya ang medalyon para kapag dumating ang oras na kailangan ka namin, ay matutunto namin kayo kaagad. Pero, bakit mo ginagawa ito? Katulad ng sinabi ko sa'yo, Marlene, sa matagal na panahong binabantayan kita, nahulog na ang loob ko sa'yo. Jaime, Pero katulad din ng sinasabi mo sa akin,
Ang pag-ibig ay hindi pinipilit. Kusa itong binibigay. Kaya pinapalaya na kita. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita gagambalain pa. Jaime, Umalis ang mag-aama sa lugar na yun. Naiwan ang nasusunog na bahay nila Jaime. Hindi alam ni Mauro kung sinong nagsimula ng apoy. Iniisip na lamang nila na marahil ay si Jaime ang may kagagawan. Nalulungkot din naman si Marlene dahil sa nangyari. Pero mas nanaig ang katotohanan na maraming sinaktan ang pamilya ni Jaime dahil sa pagiging aswang ng mga ito. Ilang buwan ang nakalipas, hindi na nga sila ginambala ng mga aswang. Lumipat na rin sila ng tirahan, malayo sa dati nilang lugar. Maraming masasamang nangyari, pero unti-unti ay bumabangon ang mag-aamang Mauro, Marlene at Piping.